Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action sci-fi film na pinamagatang American Ultra. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa lalaking si Mike Howell na kasalukuyang nakahandcuff sa isang holding cell. Pumasok ang isa sa mga interrogation officer sa silid, habang ang isa pang lalaki na hindi pa kilala sa mga oras na yon ay pinapanood sila mula sa labas. Naalala ni Mike ang ilang series of flashes na naglalaman ng mga kaganapan sa nakalipas na ilang araw. Nakalagay sa lamesa ang mga nakalimbag na ebidensya tulad ng duguan na kutsara, kawali, at isang nabaril na stuffed toy. 3 araw bago ito nangyari, namumuhay ng mapayapa si Mike sa West Virginia kasama ang kanyang kasintahan na si Phoebe. Pareho silang adik sa droga at si Mike ay patay na patay sa dalaga. Nagplano siya ng isang surprise trip sa Hawaii para sa kanilang dalawa kung saan umaasa siyang makapag-propose sa kanya. Sa kasamaang palad, nagpapanik attack si Mike sa tuwing tatangkain niyang umalis sa bayan at bilang resulta, na-miss nila ang kanilang flight papuntang Hawaii. Hindi alam ni Mike kung bakit ito nangyayari sa kanya, ngunit hindi niya mapigilang mabahala habang bumabiyahe sila pauwi. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Mike kay Phoebe at habang halatang nababahala din ang dalaga, sinabi niya kay Mike na hindi niya ito kasalanan at pinatawad na siya. Kinabukasan, bumalik si Mike sa kanyang trabaho bilang clerk sa isang convenience store kung saan pinupuno niya ang mga istante at inaasikaso din ang cash register. Karaniwang mabagal ang negosyo sa araw na yun, kaya ginugol ni Mike ang kanyang libreng oras upang gawing perpekto ang kanyang orihinal na comic book na nagtatampok kay Apollo 8, isang unggoy na astronaut. Kalaunan, pumunta siya sa labas para sa kanyang mabilis na smoke break at dito nabunyag na lihim siyang sinusubaybayan ng CIA. Lumalabas na dati siyang parte ng isang classified operation na tinatawag na Ultra Program, ngunit wala siyang maalala tungkol dito. Samantala sa CIA headquarters, makikita si Victoria Lasseter na tinitingnan ng ilang classified files sa kanyang opisina. Pumasok sa silid ang kanyang dating assistant na si P.T. Douglas upang magpaalam bago umuwi sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, bigla siyang nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag sa telepono. Pinaalam ng isang disguised at distorted na boses na aktibo na ngayon ang Ultra Program. Ang kanilang target ay si Mike Howell at sinabing papatayin siya sa loob ng 24 oras. Nagprotesta si Agent Lasseter laban sa operasyon ngunit inutusan siyang huwag makialam dahil isa lang itong courtesy call. Kalaunan, hinarap ni Lasseter ang isa pang agent na si Adrian Yates na patuloy na umiiwas sa kanya. Sinabi niya kay Yates na dapat nilang protektahan ang kanilang mga dating asset at hindi ang patayin sila. Sumagot si Yates na isang potensyal na banta si Mike at ang kanyang pagpupursigeng umalis sa bayan ay itinuturing na isang paglabag sa seguridad. Sa kanilang pagtatalo, sinabi niya kay Lasseter na mamamatay ngayon si Mike at wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang nabigong proyekto. Samantala, magkasama sina Mike at Phoebe sa labas at pareho silang naninigarilyo at nagbabahagi ng mga ideya para sa comic book ni Mike. Nakaparada sila sa kanilang paboritong tambayan at napansin ang isang tow truck na kinukuha ang kotseng bumangga sa isang puno. Nagsimulang umiyak si Mike habang inilalarawan ang kanyang sarili bilang puno at si Phoebe naman ang kotse, na nagpapahiwatig na siya ang pumipigil sa buhay ng dalaga. Sinubukan niyang alawin si Mike sa pamamagitan ng pagsabi sa kanyang hindi ito totoo, at pagkatapos ay bumalik na ang dalawa sa bahay upang matulog. Kinaumagahan, nagsinungaling si Mike kay Phoebe at sinabi sa kanyang kailangan niyang pumasok ng maaga sa trabaho. Ngunit ang totoo, nakipagkita si Mike sa kanyang kaibigan na si Rose para iligal na bumili ng isang kahon ng mga paputok. Bagamat hindi natuloy ang kanyang trip sa Hawaii, plano pa rin ni Mike na mag-propose kay Phoebe at balak niyang gamitin ang mga paputok para magpalabas ng isang fireworks show para sa kanya. Kalaunan sa gabing yun, dumating si Agent Lasseter sa convenience store upang balaan si Mike tungkol sa gagawing pagpatay sa kanya. Lumapit siya sa cash register na may dalang isang instant noodles at isang bote ng gatas. Nagsimula siyang magsalita gamit ang mga code, ngunit halatang hindi ito naiintindihan ni Mike at tinanong kung okay lang siya. Biglang nainis si Victoria dahil nag-aalala siya para kay Mike. Ang mga code na kanyang binigkas ay dapat na ma-activate ang kanyang nakatagong kakayahan, ngunit tila hindi ito gumagana kay Mike. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, humingi ng paumanhin si Agent Lasseter at umalis na sa tindahan. Pagkatapos, ininit ni Mike ang naiwan niyang cup noodles at lumabas para kumain. Habang nasa labas, napansin niya ang 2 lalaki na tila ginugulo ang kanyang sasakyan.
Sinabi ni Mike na lumayo sila sa kanyang sasakyan, ngunit nagsimula silang maglakad patungo sa kanya na may dalang mga kutsilyo. Lumalabas na naging matagumpay ang activation code na binigkas ni Agent Lasseter at mabilis na kumilos ang kanyang katawan. Itinapon niya ang mainit na sopas sa mukha ng unang lalaki at mabilis na dinisarmahan ang isa pa. Gamit ang kutsara para sa noodles, sinaksak niya sa leeg ang isa sa mga lalaki bago sila pinagbabaril gamit ang dala nilang armas. Sa sobrang takot, tinawagan niya si Phoebe at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nagmamadaling pumunta sa lugar si Phoebe at nakita ang mga patay na lalaki. Sa sobrang pagkabigla, tinanong niya si Mike kung bakit siya inatake ng mga lalaking ito. Sumagot si Mike na wala siyang ideya at bago pa makapag-isip kung ano ang kanilang gagawin, dumating ang local sheriff at inaresto silang dalawa. Ipinaalam kay Adrian Yates na napatay ang dalawa sa kanilang mga asset at mabilis na na-realize na inactivate siya ni Lasseter. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay sa lockdown ang buong bayan at itinalaga ang dalawang bagong agent na sina Agent Crane at Agent Laffer upang patayin sina Mike at Phoebe sa istasyon ng pulisya. Sa loob ng kulungan, sinimulang balikan ni na Mike at Phoebe ang nangyari. Sinabi ni Mike ang tungkol sa babaeng lumapit sa kanya sa trabaho at sa kanilang pagkabigla, walang kamali-mali niyang nabigkas ang mga quote. Nabigla si Mike dahil madalas na mahina ang kanyang memorya, ngunit sa ilang kadahilanan ay ganap niyang naaalala ang huling 2 oras. Maya-maya, inilipat sila ng sheriff sa ibang kwarto para sa gagawing interogasyon, ngunit biglang namatay ang kuryente at nagsimulang tumunog ang alarm sa buong gusali. Sinipa ni Agent Crane ang pintuan sa harap ng istasyon at nagsimulang magpaputok sa mga opisyal, habang si Agent Laffer naman ay pumasok sa likod upang patayin mismo si Mike. Mas lalong humuhusay ang ultra instinct ni Mike sa bawat minuto at nagawa niyang talunin si Laffer sa isang hand-to-hand combat. Gamit ang kanyang handcuff bilang brass knuckles, ilang beses niyang sinuntok ang mukha ng agent at ikinulong siya sa loob ng selda bago tumakas. Samantala, pinatay ni Agent Crane ang lahat ng mga natitirang opisyal at habang naghahanda na siyang patayin ang sheriff, muling bumalik ang kuryente at nakita niyang sinusubukang tumakas nina Mike at Phoebe gamit ang mga security camera. Nagawa nilang maiwasan ang mga putok ng baril, ngunit sumigaw si Crane kay Mike na sandali lang at naghagis ng granada sa kanya. Nasalo niya ang granada ngunit mabilis niya itong ibinalik bago ito sumabog. Sinira ng pagsabog ang police station at lumapit si Mike kay Crane para tapusin siya. Pagkatapos, bumalik sina Mike at Phoebe sa tindahan kung saan iniwan ni Mike ang kanyang sasakyan. Gusto nang umalis ni Phoebe sa bayan ngunit pinaalam sa kanya ni Mike na hindi niya ito kaya. Nagsimulang magpanik ang dalawa at habang pinag-uusapan kung paano sila tatakas, ang ihip ng hangin ay nagdala ng isang bag sa kotse ni Mike na nag-trigger sa bombang itinanim ng mga lalaki kanina. Sa kabilang banda, sinubukan ni Agent Lasseter na umalis sa bayan, ngunit mabilis na na-realize na naka-lockdown ito matapos makita ang mga lalaking nakasuot ng hazmat suit. Dahil dito, tinawagan niya si Yates at ipinaalam nitong gumawa sila ng kwento tungkol sa pagkalat ng isang sakit upang matiyak na walang makakatakas kabilang si Lasseter. Pagkatapos ibaba ang telepono, pumunta si Lasseter sa nasusunog na police station at nakita niya ang bangkay ni Agent Crane. Nakipag-ugnayan siya kay P.T. Douglas at sinabi sa kanyang plano siyang patayin ni Adrian Yates. Ibinigay niya kay P.T. ang mga coordinates sa isang open field at iniutos sa kanyang magpadala ng mga armas at mga file ng mga asset ni Yates. Nag-aatubiling sumang-ayon si P.T. at nagpadala sa kanya ng isang package na naglalaman ng mga baril at files nila Crane at Laffer. Pagkatapos suriin ang mga file, na-realize ni Victoria na gumagamit si Yates ng mga pasyente mula sa insane asylum bilang bahagi ng kanyang program. Gumawa siya ng isa pang tawag kay P.T. upang patigilin ito ngunit sinabi ni P.T. na hindi na niya ito matutulungan. Lumalabas na nalaman ni Yates ang nangyari at nagbantang papatayin si P.T. para sa pagtataksil, ilang sandali bago siya tinawagan ni Lasseter. Sa ibang lugar, naglagay si Yates ng base sa labas ng local supermarket. Dinala ni Yates ang isang truck na puno ng mga sleeper agents, kabilang si Laffer na nakaligtas sa pagsabog sa istasyon. Nagpasya si Yates na gamitin siya at ang ilang iba pa para sundan si Mike. Dahil nawasak ang kotse ni Mike mula sa pagsabog, kinuha ng dalawa ang kotse ni Phoebe at nagmaneho sa bahay ni Rose para magtago. Habang papunta na sila doon, patuloy na dumadami ang mga alaala ni Mike at sinabi niya kay Phoebe na bigla niyang nalaman ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga tangke, mga baril at bomba.
Natagpuan sila ni Rose sa labas ngunit naghinala ito nang makita sila dahil ayon sa balita, sina Mike at Victoria ang orihinal na pinagmulan at responsable sa paglaganap ng typhoid. Sinubukan ni Mike na ipaliwanag ang kanyang sarili ngunit ikinulong sila ni Rose sa kanyang basement. Habang nag-iisip si Rose at kanyang mga kaibigan kung ano ang gagawin, isang wave ng mga sleeper agent ang pumalibot sa labas at nagpakawala ng nakakalasong gas sa ventilation ng buong bahay. Isang agent ang pumasok sa bahay at pinatay si Rose at ang dalawa sa kanyang kaibigan. Samantala sa basement, tinangka ni na Mike at Phoebe na tumakas sa kisame ngunit sinira ng isa sa mga agent ang pinto para patayin si Mike. Mabilis na pinatay ni Mike ang agent gamit ang isang kettlebell habang kinuha naman ni Phoebe ang gas mask. Mabilis na sumugod ang dalawa sa labas at binaril ni Phoebe ang agent na responsable sa paglagay ng gas sa mga vent. Kinuha niya ang antidote mula sa kanyang katawan at itinurok ito kay Mike. Nakaramdam ng antok si Mike ngunit binalaan siya ni Phoebe na reflux gas ang kanyang nalanghap at mamamatay siya kapag nakatulog siya. Dahan-dahang nawawala ng malay si Mike at nagsimulang makakita ng mga flashes of memory kasama si Phoebe, kabilang ang mga alaalang hindi na niya natatandaan sa mahabang panahon. Binalikan ni Mike ang kanyang huling panayam sa CIA ngunit ang babae sa kabilang panig ng mesa ay si Phoebe. Natigilan si Mike at nagising ngunit mabilis niyang tinulak palayo si Phoebe. Tinanong niya ang kasintahan kung paano niya nalaman ang tungkol sa ginamit na gas. Inamin ni Phoebe na nagtatrabaho siya para sa CIA at itinalaga bilang handler ni Mike mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Tinanong ni Mike kung naging totoo ba ang kanilang relasyon at pilit na sinusubukang magpaliwanag ni Phoebe, ngunit naramdaman ni Mike na pinagtaksilan siya ng kasintahan at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Sinundan ni Phoebe si Mike sa loob ng sasakyan at nakiusap na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang pagtatalo at biglang nahulog sa tulay ang kanilang sasakyan nang banggain ito ng jeep na minamaneho ni Laffer. Kinuha niya si Phoebe mula sa nakabaliktad na kotse dahil inutusan siyang ibalik ang dalaga ng buhay. Sinabi ni Laffer kay Mike na may gagawin siyang masama at nagpatuloy sa pagbuhos ng gasolina sa buong sasakyan. Ihinulog niya ang isang lighter sa kotse at sinubukang gisingin si Phoebe para ipakita ito sa kanya. Habang distracted, nagpakita si Lasseter at tinulungang makalabas si Mike sa kotse bago ito sumabog. Dinala ni Laffer si Phoebe pabalik sa kanilang kampo at laking gulat niya nang malamang si Yates ang namamahala sa operasyon. Samantala, dinala ni Lasseter si Mike sa isang ligtas na lugar at tinanong kung nakikilala siya ni Mike. Gayunpaman, nalilito pa rin si Mike at humingi ng mga sagot kaya't sinimulang ipaliwanag ni Lasseter ang kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na una silang nagkita noong inaresto siya noong 18 taong gulang pa lang si Mike. Noong panahong yun, nagre-recruit siya ng mga tao para sa isang program na tinatawag na Wise Man. Ang kanilang seleksyon ng mga recruits ay pawang may mga kasalanan sa batas at nag-alok sila sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa CIA bilang eksperimento. Sinabi niya kay Mike na sa lahat ng mga subjects, siya lang ang nag-iisang nag-excel. Gayunpaman, ang eksperimento ay nagdudulot ng pagkabaliw sa kanya, kaya't ipinatigil nila ang operasyon at binura ang kanyang memorya. Upang maprotektahan si Mike, inilagay nila siya sa napakaraming test at lumikha ng mga peking phobia sa kanyang memorya tulad ng pag-alis sa bayan. Habang nag-uusap, nakita sila ng isang lalaki sa labas at iniulat ito sa awtoridad na kalaunan ay ipinasa kay Yates at sa kanyang mga tauhan. Bumalik sina Mike at Lasseter sa bahay ni Mike kung saan sinabi niyang mas gugustuhin niyang mamatay ng masaya sa droga sa halip na nakikipaglaban. Kasabay nito, inutusan ni Yates si Petey na magpadala ng drone strike para pasabugin ang bahay ni Mike. Halatang kinakabahan si Petey ngunit nag-aatubili din siyang sumang-ayon. Samantala, pinapatrolya ni Lasseter ang tahanan habang si Mike naman ay high na high sa droga. Sinabi niya kay Mike na matagal nang may tiwala si Phoebe sa kanya at babalik dapat siya kaagad sa CIA kapag nakapag-settle na si Mike sa bayan. Ilang sandali pa, dinagsa ng isang grupo ng mga agent ang bahay upang kumpirmahin ang lokasyon ni Mike. Isang shootout ang naganap at pinatay ni Lasseter ang isa sa mga agent gamit ang isang stuffed toy bilang silencer. Sa kabila ng pagkakaroon ng kanyang mga sundalo sa lokasyon, inutos pa rin ni Yates na gawin na ng drone ang airstrike. Hinampas ni Petey ang mesa at tumangging managot sa pagkamatay ni Lasseter. Sa huli, nagpasya siyang suwayin ang utos ni Yates at kinansela ang airstrike. Nagsimula siyang magpanik dahil alam niyang papatayin siya sa kanyang mga aksyon. Dahil dito,
Tinawagan niya sa telepono si Raymond Kruger, ang head ng CIA operation at ang misteryosong lalaki na nanonood kay Mike sa simula ng pelikula. Sa kabilang banda, nakulong si Mike sa kusina ngunit napansin niya ang nahulog na kawali sa kanyang harapan. Nag-take over ang kanyang ultra instinct at itinapon niya ang kawali sa hangin upang tumalbog dito ang bala at napatay ang sundalong nakatalagang pumatay sa kanya. Hindi nagtagal, tumawag si Yates sa phone ni Lasseter ngunit si Mike ang sumagot sa kanya. Sinabi niya kay Mike na makipagkita sa kanya sa may supermarket, ngunit hiniling ni Mike na makausap si Phoebe. Sinabi niya kay Mike na pinagsisisihan na niya ang lahat at sinabing si Mike ang puno at siya ang sasakyan at tinutukoy nito ang kanilang usapan sa nakaraan. Nang putulin ni Yates ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Mike na pumunta sa supermarket at iligtas ang kanyang kasintahan. Gamit ang box ng mga paputok na binili niya kay Rose, sumugod na siya kina Yates at nagmaneho sa glass door ng supermarket. Ginamit ni Mike ang intercom para sabihin kay Phoebe na magiging okay lang ang lahat at mahal na mahal niya ito. Sinimulan niyang pabagsakin ang lahat ng mga agent at pinatay sila gamit ang anumang bagay na makuha niya sa loob ng tindahan. Habang nasa kanyang pagwawala, nagawang makuha ni Phoebe ang isang paperclip habang distracted ang lahat. Naghagis si Mike ng fireworks upang gumawa ng smokescreen at gamit ang isang sledgehammer, inararo niya ang mga natitirang agents. Lumabas siya mula sa usok at inutusan ni Yates si Laffer na tapusin na siya, bago tumakbo palayo kasama si Phoebe. Pumunta sila sa isa pang silid at sinabi ni Phoebe kay Yates na papatayin siya ng kanyang astig na kasintahan. Gamit ang paperclip na kinuha niya kanina, kinalasan niya ang sarili at sinuntok si Yates sa mukha. Pagkatapos, lumabas si Lasseter mula sa likuran at muntik na siyang mapatay gamit ang isang cable. Nang hindi inaasahan, dumating si Kruger sa lugar at inutusan ang dalawang tumigil na, bago sila pinasama sa kanya. Sa oras na yon, natapos na nina Mike at Laffer ang kanilang laban. Nagawang makuha ni Mike ang baril ni Laffer at tinutukan siya ng baril. Narealize ni Laffer na tapos na siya at humingi ng paumanhin kay Mike. Naawa si Mike sa lalaking may sakit sa pag-iisip at nagpasyang hayaan siyang mabuhay. Muling nagkita sina Mike at Phoebe, at sabay silang naglakad sa labas, ngunit sinalubong sila ng SWAT team at ilang armadong trooper na nakatutok ang mga rifle sa kanila. Sinamantala ni Mike ang pagkakataong ito para mag-propose kay Phoebe. Sinabi ni Phoebe ang salitang oo, ngunit naputol ang kanilang moment nang pareho silang ginamitan ng taser ng mga opisyal. Makalipas ang ilang oras, itinali ni Kruger sina Yates at Lasseter bago sila dinala sa kakahuyan. Ipinaalala niya sa kanilang may kahihinatnan ang kanilang mga aksyon at mananagot sila sa pagkamatay ng maraming tao. Sinubukan ni Yates na ipagtanggol ang sarili at ibinigay ang lahat ng sisi kay Lasseter, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kruger na siya ang nagsimula ng operasyong ito ng walang pahintulot at binaril siya ng 2 beses sa dibdib. Pagkatapos, sinabi ni Kruger kay Lasseter na siya ang tumawag sa kanya noon gamit ang distorted na boses. Sinabi niya sa kanya na papatayin pa rin nila si Mike, ngunit kinumbinsi siya ni Lasseter na isa pa rin siyang napakahalagang asset na mag-isang napatay ang 17 magagaling na agent. Makalipas ang 6 na buwan, nasa Pilipinas sina Mike at Phoebe sa tila isang romantic na bakasyon. Iniwan ni Mike si Phoebe sa front desk at tumingin sa isang hidden camera kung saan pinapanood sila ni Agent Lasseter at PT. Pumasok si Mike sa elevator at kinuha siya ng 2 Mandarin gangster gaya ng nasa plano ni Lasseter. Pinagbantaan siya ng leader ng grupo ngunit pinagmasdan ni Mike kung ano ang maaari niyang makuha sa silid at nagsimulang kumilos. Natapos ang pelikula sa pagpapakita ng kanilang laban sa isang cartoon form na iginuhit ni Mike sa kanyang comic book. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.